Mabanggit ko din. Meron tayong bagong Facebook page for KJAM Profile Monday. Hanapin niyo lang po ang KJAM, that's KJAM, sa Facebook at i-like niyo po ang aming page. Ayan, KJAM stands for Katropa Jam. Ayan, okay, so isang napaka-exciting na naman po na araw ang ating Monday ngayon kasi napaka-special ng ating guest. Di ba, Katropa Joar? Siyempre, ibang-iba. Ibang-iba ang ating guest ngayon. So, napaka-inspiring tong tao. Very inspiring story. Pero siyempre, Katropang Mike, kailangan na natin introduce. Kailangan natin introduce. Okay, so we are very fortunate to have with us this morning. Inspired na yung kanyang busy schedule. Pinalakan niya po ang ating pag-imbita. No? Ladies and gentlemen, hindi po masyadong kailangan ng mga very flowery words para sa ating guest ngayong umaga. No? Ito, introduce ko siya as the dreamer from Batangas. Ayan. No? Nag-umpisa doon sa pananaginip. No? At tingnan mo naman kung ano siya ngayon, di ba? Ang ating guest ngayong umaga, mga katropa, ay one of the youngest consul ng BCDA before. Okay? And then siya rin na yung founded itong Avant Change. Ilang Harvard educated siya, katropa. And awarded po siya ng Philippine Legion of Honor Medal. No? Na madalang na binibigay yun, no? And of course, very interesting. From rags to riches. Okay, yung klase ko, yung riches, hindi po kailang limpak-limpak na salapi. Diba? Riches in attitude, accomplishment. Yun po ibig ko sabihin. From rags, character, no? So, ladies and gentlemen, I'd like to introduce the President and CEO ng BCDA Business Conversion Development Authority. Ladies and gentlemen, Attorney Arnel Pasiano Casanova. Alright. Magandang umaga po mga katropa. Salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito sa istasyon niyo, sa mga tagapakinig ng DWTD. Magandang umaga po. Kami po, of course, heartfelt po yung aming delight na kaya andito po ngayon. No? Okay lang po bang tawagin ka aming katropa? Kasi po, pati po yung mga commanding general ng Army, nagpapatawag po sila aming na katropa. Ano naman po ang pwedeng itawag sa'yo? Katropang Arnel. Katropang Arnel. Napakagandang araw ngayon, Katropang Mike. Siyempre, si Katropang Arnel ito ay isang napaka-importante sa ating lipunan. Pero siyempre, tatalakayin natin yung buhay niya. Buhay niya, no? Ano yung upbringing niya? Napaka-importante. Kasi nga, yung natin dito ano yung mga inspiring episodes, no? Inspiring stories ng mga tao na dapat makita ng ating mga viewers and listeners all over the world. At syempre, Katropang Mike, before natin umpisan, gustong batiin ang ating kasundaluhan sa buong Armed Forces of the Philippines, mga kanilang pamilya, at syempre, mga civilian employees na nakikinig dito sa ating stasyon, DWDD Katropa Radio. At nakikinig din po yata ang ating minamahal na Commanding General, no? Na CRS General Fungco. Magandang umaga po sa inyo lahat. And then, Katropang Joan, mag-start na ba tayo? Siyempre. So, Katropang Joan, Katropang Arnel, at Katropang Marlon, siguro, ilagay na natin sa hot seat ang ating guest. Hindi naman hot seat. No? Pero, kumusta na po kayo? Alam ko po na very busy kayo, so, kumusta po? Health-wise, ano po yung natin ngayon? Ko naman, mabait ang Panginoon sa atin. Marami namang grasyang ibinibigay sa atin. At papasalamat ka ako at nagkaroon pa ng mga panahon at pagkakataon upang maglingkod sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na kami sa BCDA, sa mga kasundaluhan natin na nakikinig ngayon. Ayan, makita niyo naman yung changes Nakita ko sabihin, talagang itong si Katropang Arnel, game changer to Siguro natin, Katropang Mike, yung transformation ng BCDA. Yes, exactly. Yun ang ididin ko ngayon Kasi alam naman natin na dati yung BCDA, hindi masyadong nagpapapansin yan. Pero simula nung umupo ang ating Katropang Arnel, ang daming pagbabago. Naging transparent siya. Transparency. Siguro, Katropang Arnel, ano ba yung pangarap natin? Ano ba yung trust ng BCDA ngayon? Ang BCDA kasi, katulad nga ng nasabi ninyo, ay isang GOCC na ginawa ng ating Kongreso noong panahon ni Presidente Cory. Kami ngayon, yung pagbabago sa BCDA na maaaring masabi ko, ay bumababa kami sa ating mga kasandaluhan at sa ating mga mamamayan mismo.
sapagkat katulad ng nasabi ni Presidente Aquino, kayo ang boss namin. Maaring sa dati ang pagtingin sa Presidente ng BCDA ay isang mataas na posisyon. Pero sa amin at sa akin mismo personal na pananaw, ito ay isang posisyon ng paglilingkod. At kaya nga sinasabi namin sa BCDA, hindi natin hindi na kailangan ang sundalo pa pumunta sa atin. Tayo dapat ang bumaba at ipaliwanag sa kanila kung ano ating ginagawa. So, ang BCDA, kung matatandaan mo, yung kasaysayan lamang ng BCDA, ang kasaysayan ng BCDA ay kasaysayan ng ordinaryong Pilipino. Sapagkat ito ay isinilang mula sa mga dagok ng pagsubok. Tulad ng, kung matatandaan ninyo, ang BCDA ay BCDA ay naipasa noong 1992. Ano ba ang mga nangyari bagong mag-1992? Noong 1986, nagkaroon tayo ng EDSA People Power, na ating pinalayas, ang isang diktador na si Pangulong Marcos noong panahon na yun. At actually, ginamit niya ang sandatang lakas upang patagalin ang kanyang diktadorya. So, balik mismo mga sundalo na rin natin ang nagpasya na tapos na ang dapat nang tapusin ng diktadorya at nagkaroon nga ng EDSA People Power. Pero nakakalungkot na pagkatapos ng EDSA People Power, noong 1987, 1986 yung EDSA People Power, 1987 hanggang 1989 ay sunod-sunod naman ang coup attempts noong panahon na yun. So ano bang nangyari doon? Dahil sa coup attempt, ang Pilipinas ay hindi naging preferred na investment destination ng mundo. Walang gusto magnegosyo sapagkat wala kasiguruhan na pagnegosyo. Maraming speculation, pati yung mga transaction cost na tinatawag. Lalong-lalo na noong ang RAM ay sakupin yung Makati Central Business District. Kung ikaw yung negosyante, may opisina doon, tigil lahat ng negosyo mo, malaking pagkalugi. So walang nag-i-invest sa Pilipinas noong panahon na yun. So 1987 to 1989. Noong 1990 naman, bigla namang nagkaroon ng lindol. Kung matatandaan nyo sa Baguio, at nakita natin ang kabayanihan ng ating mga kadete ng PMA at saka mga kasundaluhan natin noon, kita-kita natin sa news, na sila ang nagliligtas, nagre-rescue sa mga naging biktima ng Baguio earthquake ng panahon na yun. Ang mga bayani, ang ating mga sundalo at kadete ng panahon na yun. Tapos, pagkatapos naman, isang taon pagkatapos itong lindol, bigla namang sumabog ang Mount Pinatubo, na pinakamalakas na, destructive na volcanic eruption in the century. Sinira ang buong Central Luzon. Kalsada, tulay, lahat at ibinaon sa Lahar at saka sa Abo. Saka ito yata yung turning point ng pag-alis ng mga mas malaki yung gastos ng reconstruction. At doon nga, doon sa ganoong at noong mag-design ng ating Senado, na huwag nang i-renew ang US Basis Agreement, marami naman na wala ng trabaho. Dapat maintindihan natin na bagamat ang mga Amerikano ay nandiyan noon, nagpo-provide naman sila ng mga trabaho sa mga Pilipino doon sa base militar na sa Subic at sa Clark. Pero ito rin mga tao ito, ang direktang biktima ng Mount Pinatubo, na hindi lang sa pagsabog ng bulkan, kundi yung lahar na palaging naandyan tuwing uulan at babagyo, ang lahar ay mahagos. So, kailangan natin ng pera pero walang gusto magnegosyo na nag-aalboroto ang ating mga sundalo sapagkat nung panahon ngayon malakas ang hinaing ng ating mga sundaluhan na kailangan i-professionalize ang ating sandatang lakas, ating modernize. Yun nga yung nagkaroon ng mga sigalot. Tapos naroon naman ang nagpupuyos na na Muslim secessionist movement na MNLF noong panahon kasagsagan at pati yung communist insurgency. So ang ating gobyerno ay nahaharap sa tatlong pag-aaklas. Yung ating mismong military, yung mga komunista na ating mga kapatid dyan sa kabundukan, at yung ating mga kapatid na nag-aaklas naman sa Muslim secessionist movement. No, nakakatuwa na nagkaroon na ngayon ng peace agreement. So, nalulugi ang ekonomiya, nag-aalboroto at may nag-aaklas ang nag-aalboroto ating kasundaluhan, nag-aaklas ang ibang mga rebelde, tapos sira ang lahat ng infrastruktura at baon sa Lahar at Abo ang ating Central at Northern Luzon.
At maraming nawala ng trabaho. So saan natin kukuhanin ng pera? So sa ganyang paraan, ginawa ng Kongreso na panahon ni Presidente Cory. Napakaganda ng pangarap niya, vision ni Presidente Cory dito sapagkat ang ginawa noon ay para makapangalap ng pondo at matuspusan ang reconstruction at ang modernization ng armed forces, ginawa ang BCDA. So yung perang nakalap ng BCDA sa privatization ng Fort Bonifacio, yan, yung aming share dyan na 27%, ay ininvest naman namin, ginastos naman namin, para naman buhayin ang Clark at Tansugi at gumawa ng infrastruktura, tulay, kalye, at ang mga special economic zone dyan para makabangon ang Central at Northern Luzon. Tapos yung 35% niyan ay ibinigay naman namin sa National Treasury para naman sa modernization ng ating sandatahang lakas. Yan yung, kaya ang BCDA ay masasabi natin actually ay magandang halimbawa ng kung paano mag-reconstruct, paano magkalap ng pondo, at paano muling buhayin uli yung mga nasira ng sakuna at nasira ng mga pag-aaklas. No? At ngayon ay nakikita natin ang BCDA na isang development company. Napakaganda daw ang Kaya development nga, company na yan. Kasi unang-una, actually, Katropa Arnel, nag-research ako tungkol doon sa yung condition ng buhay ng ating mga sundalo. At pinocus ko dito sa housing. Di ba mayroon ding effort yung BCDA para i-replicate yung mga affected? Hindi lang yung equipment, Pag-modernize sa mga gamit. Can you tell us something about yung ginawa ng BCDA para sa mga bahay? Pabahay naman ng mga sundalo. Oo. Actually, natutuwa nga kami na na-replicate namin yung nagkakahalaga ng 700 million na pabahay sa ating mga sundaluhan, itong bago mga condominium unit sa Army. No? Marami na kaming nagawang ganyan. Ang gusto ko lang iparating sa ating mga tagapakinig, lalo-lalo sa ating kasundaluhan, na kami ngayon sa BCDA, ang pagtingin namin, kung gagawa din lang tayo ng proyekto at gagastusan natin, ay gastusan na natin ng maayos. Sapagkat gusto natin na ang ating mga sundalo ay naninirahan sa isang tahanan na may dignidad. Ayaw kasi natin ng ating mga sundalo ay dadalhin natin sa isang relocation site na nagmumukha ng mga squatter talaga. No? Kailangan kasi ang sundalo ay makita niya sa kanyang sarili ang dignidad at dangal ng pagiging isang sundalo. I-ano ko lang po yun na Katropang Arnel kasi alam mo yung ginaganda nga ng research na find out natin 6.7% lang ng mga katropa natin, mga sundalo, ay mayroong May sariling bahay ba yan? hindi, yung naka-avail ng pabahay ng armed forces. 6% na. 6.7% lang. 6.7%. Oo, siguro ngayon tumasa ng konti, mga 7%. But isipin mo, kung 120,000 tayo plus, ilan lang ang may babahay. Kasi alam mo, So, Katropang na sa aming mga pag-uusap sa ating mga kasunod, itong pinaka-importante So, pinaka-basic. ay magkaroon ng Ito yung parang katulad ng the Filipino dream eh. Oo. Magkaroon ka ng bahay. No? Alam nyo, kasi ako, tumira ako sa squatter area nung ako ay nag-aaral pa. Diyan sa Fort Bonifacio mismo, ang aking tirahan dyan ay isang shanty na nasa estero. Pagka umaga nga at pupunta ka sa palikuran, pag dungo mo ng bintana ay makikita ko na ay sa akin yun. So mahirap ang buhay ng sa squatter area, pero alam mo, ako nagre-renta pa noon, gumagastos pa ako noon. Walang dignidad ang pamumuhay. Pero sa aking kasing pananaw, dapat lahat ng Pilipino, hindi lang ating kasundaluhan, dapat lahat ng Pilipino ay mabigyan ng isang may marangal na pamamahay. No? So, yung sinasabi mong 6% na maaaring sa ating mga kasundaluhan ng ka-avail, ito ay dahil sa limitado rin ang lupa at limitado rin ang pondo ng ating mga kasundaluhan. Ang aming ng pananaw diyan ay imbes na bigyan mo sila ng mga libreng lupa, kailangan magkaroon talaga ng programa na ang ating mga sundalo ay magkakaroon ng kakayahang halimbawa, pwede natin halimbawa ay itaas ang sweldo ng ating mga kasundaluhan, tapos yung itataas na sweldo, yun ay automatic na pwedeng ipangbayad at pang-amortize doon sa kanyang bahay na gustong bilhin. Kasi hindi rin kasi palagi nating ibibigay ng libre ang lupa sapagkat ang lupa ay may hangganan. Maaaring maubos lahat ng kampo natin, pero paano naman ang susunod na henerasyon ng ating mga sundalo? Alam mo, Katropang, gusto ko lang may take away ako dun eh. Napakaganda yung vision ng BCDA. Siyempre, ito yung trust eh. Hindi lang pagtulong sa ating armed forces, pero sa ibang layunin. Pero, siyempre, importante sa Katropang Arnel. Ano bang brand
gusto kong tanongin dito ano ba yung dala-dala ni Katropang Arnel? What kind of leadership